Si Presidente Marcos natin mga kababayan nagalit na. Nagalit na, no? Nagpadala na ng mga warship sa West Philippine Sea. Kasi naman nakakaano naman talaga nakakabwisit naman talaga yung ginawa ng mga Chekwa Talagang pambababoy na sa atin pangloloko na Biro mo na yung teritoryo natin ng Escoda Shoal. Dapat talaga ang mangingisda talagang nandyan. Kaso eh, pinagbubomba, tinaboy, binomba, nasaktan pa. Kaya nga nagalit si Presidente Marcos. Itong ating bibigyan nating reaction video komentaryo, criticism, kung ano man inyong mga saloobin dyan, mga kababayan pwede rin naman kayo mag-comments dyan. Okay, no? Kasi ito yung mainit na balita Ito yung mainit na balita ngayon sa West Philippines lalong-lalo sa mga mukong na Chekwa na to, no? Nakapanggigil talaga. Okay, no? So, umpisa na natin. Nasakupin at angkinin ng kabuuan ng South China Sea. Kasama na din dito ang West Philippine Sea. China, nagbantang bobobay ulit ng tubig ang mayayabang na Pilipino. Pangulong Marcos Jr. dineploy na ang lahat ng barko sa West Philippine Sea. Walang ititira sa daungan. China, tinawag na teritoryo ang Escoda. Sa kanila nga ba talaga yan? Tara, pag-usapan natin ang mga yan. Uy, mga mokong, mga Cheko, talagang inaangkin niya na. Ba't nyo naman inaangkin ang Skoda Shoal? Napakalapit na sa amin yan, Sa aming lupain ng Pilipinas yan. Talagang mga gahaman talaga itong mga itong mga Cheko na to, no? Kaya nga nagalit na si PBBM, si Bongbong. Dahil nga sa kagagawa ng mga sa mokong na mga inchik na to, no? Chinese spokesperson pinagbantang muli ang Pilipinas. Hindi maawa ang China at hindi daw magdadalawang isip na bombahin ulit ng water cannon ng mga Pilipino fishermen. Yan ay kung illegal daw tayong mangingisda sa teritoryo nila. Oo, Sabi nga ba, di ba? Ang kakapal talaga ng mukha nito mga Chino na to, no? Itong mga Chekwan na to, no? Illegal daw ang ginagawa ng mangingisdang Pilipino diyan sa Skoda Shoal. Talagang inaangkin na nila, no? Inaangkin nila ang Skoda Shoal, parte daw ng kanilang bansa ang kanilang teritoryo. Yung mga China to, itong mga China no to, itong Chino no, itong mga Chekwa, inaangkin buong Skoda Shoal. Kapal. teritoryo daw ng China ang Skoda Shoal. Dagdag pa ng Chinese spokesperson, wala daw pinagsisihan ang China sa ginawa nilang pambobomba. Ang pag-atake daw na ginawa ng CCG ay naayon sa batas at international law. Illegal fishing ang ginagawa ng Pilipinong mangingisda. May karapatan daw silang palayasin tayo. Kung ayaw daw ng Pilipinas maulit ang pambobomba, lumayas daw tayo sa teritoryo nila. 采取必要处置措施。 Tingnan nyo talagang ang kakapal talaga ng mukha, no? Ang kakapal talaga ng mukha nito mga inchik na to, no? Talagang ganun na lang kaliit. Ganun na lang kaliit ang tingin nila sa mga Pilipino, no? Talagang dinudungisan talagang parang basahan lang daw ang mga Pilipino, parang ganun daw. Kaya talagang walang hiya tong mga na to, no? Itong mga inchik na to. 维护自身领土主权和海洋权益，合理合法，专业克制，无可非议。菲方应该立即停止侵权挑衅和煽宣炒作，停止无休止的上演自编自导的海上闹剧，不要挑战中方维护自身主权和权益的坚定决心。 Kasinungalingan mga pinagsasabi ng China. Ayon yan kay Maritime Council spokesperson, ang Skoda Shoal daw ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pasok sa 200 nautical mile EEZ ng ating bansa. Tayo ang nagsasabi ng totoo at ang China ang purong kasinungalingan lang ang sinasabi.
Hindi daw teritoryo ng China yan. Illegal ang kanilang presensya sa Escoda Shoal at wala silang karapatang legal base sa international law na magpatupad ng tinatawag nilang control measures. Ang kanilang presensya sa shoal ay nagpapahiwatig pa din ng kanilang ambisyon na sakupin at angkinin ang kabuuan ng South China Sea. Kasama na din dito ang West Philippine Sea. Ang gobyerno po ninyo ay mananalig at ipaglalaban sa inyo, ang inyo at ating karapatang soberanya at jurisdiksyon sa ating teritoryo sa West Philippine Sea sa anumang legal at mapayapang pamamaraan. Hangad din namin ang inyong pangkalahatang kaligtasan habang kayo ay nasa karagatan. Ipinag-utos na nga ni Pangulong Marcos Jr. ang deployment lahat ng barko ng Pilipinas. Mapa-Philippine Navy warship, Philippine Coast Guard ship at BFAR vessel i-deploy lahat. Yan ay para masigurado ang proteksyon ng mga Pilipinong mangingisda. Inihiyag yan ni Pala spokesperson Atty. Oo nga, i-deploy na, no? I-deploy na ni Presidente Marcos, ni Presidente Bongbong Marcos. Halos lahat ng barkong pandigma ng Pilipinas. Ewan natin kung ano mangyayari. Kung wala rin naman action, kung bubombahin din naman ng tubig, parang wala rin, no? So, pwede rin naman kayong comment, kasi di ko rin alam kung ano mangyayari pag nag-deploy. Kumbaga, imagination na lang natin, no? Kasi pag bubombahin, hindi naman gaganti ang ating mga tropa, hindi naman gaganti na bala sa bala. Ewan natin, dapat talaga may water cannon din. Ayun ang pagkakaalam ko, water cannon din ang pambomba para patas ang labanan, eh. So, pwede rin kayo mag-comment yan, mga kababayan. ni Claire Castro. Ginawa nga ang desisyon matapos ang pahayag ng Chinese spokesperson na hindi nga magdadalawang isip na ulitin ng China ang pambobomba. Noong una po nasabi na po ng DFA na kinokondem po natin ang nasabing insidente at nakausap po mismo natin si Commodore Tariela at ang pinagbilin po at ang direktiba ng Pangulo ay unahin ang kaligtasan ng ating mga kababayan, ang mga mangingisda na minsan ay nanganganib ang kanilang buhay at pinag-utos din po na magkaroon ng deployment sa mga strategic location para mabantayan at mabigyan proteksyon ang ating mga mangingisda. At sinusuportahan po ng Pangulo ang pagbili ng mga Coast Guard vessels para mas marami po na makapagbantay din po sa ating interes at interes ng ating mga kababayan. At ito po ang panahon upang ang bawat Pilipino ay magkaisa, iangat ang interes ng bansa natin, iangat ang interes ng kapwa Pilipino natin. Ang kaso kahit i-deploy lahat ni PBBM ang mga barko, kulang na kulang pa rin yan at hindi sapat ang pwersa laban sa China. Sana lang talaga ay hindi na maulit ang kaharasang nangyari sa mga mangisda. Kayo, ano masasabi nyo sa aksyon ni PBBM? Ikomento sa baba ang inyong salubin. Yes, okay, no, mga kababayan, no. So, pwede rin kayo may mag-comments dyan, mga kababayan, no. So, ang mangyayari nito, dineploy nga lahat, no. Pero, anong mangyayari kaya? Ayun ang tanong dyan, eh. Kung nag-deploy nga, kung nagtitinginan lang, so, wala rin. Diba? Ay, nako, mahirap talaga isipin, no, mga kababayan. Talagang kawawang-kawawa na talaga ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino dyan sa West Philippine Sea. So, pwede rin kayo mag-comments dyan, mga kababayan. Kung ano ang dapat gawin o kung ano ang saloobin nyo. Okay, no, so hanggang dito na lang tayo, mga kababayan, no. So, kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video, komentaryo, na katulad nito na kasama ang aking pagmumuka, please, bago tayo magtapos, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel, bago tayo magtapos. Nang sa ganun, ma-update pa kayo sa susunod ka pa mga i-upload na video. Okay, no? So, maraming salamat.